Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog, ginabi. Anak ng pating. May pinuntahan ho tayo, mga friend. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Magbigay lang ho tayo ng reaction dito kay Sara Duterte, no? Siguro napanood niyo na to. Ako, ngayon lang bibigyan ng reaction dito. Sara Duterte, kahit matanggal nila ako, hahabulin nila ako. Yun ang pamagat nitong ano na to eh. Hiram ho tayo na kay ABS-CBN, no? 2 days ago na ho ito. Ngayon lang. Niluluto impeachment sa Kamara against po. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kami mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. How is it progressing, ma'am? Naku, hindi ko alam sa kanila. Basta kami, inaantay lang namin ang kanilang gagawin dahil expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsak Mukhang takot ka sa multo, ah. Sara Duterte, ah. Tuloy. ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment nila. Example lang, kung ano yung, kumbaga, playbook. Doon kay President Rodrigo Duterte, nakikita nyo, di ba? Merong quad committee ng House of Representatives na iniimbestigahan yung kanyang mga desisyon noong siya ay Pangulo pa. Tapos meron tayong ICC na complaint against sa kanya. Tapos merong plunder cases na final against President Duterte. Tapos doon tayo papunta sa akin. Marami, ah, Sara. Maraming mga pinapile sa inyong kaso, di ba? Pero naniniwala ka naman siguro na the truth will set you free, di ba? Ganun lang yun. Bugada ka eh. Di pagtanggol ninyo sarili ninyo sa mga ipinapile sa inyo. Talagang ganun eh, di ba? Wala nga namang purihin kayo ng purihin. Eh, maski na maraming karumal-dumal na nangyari nung panahon ng tatay mo. Yung sa ICC nga, 30,000 yung namatay eh. O di, pagtanggol ninyo sarili nyo. Di ba mga boss? Pagtanggol ni Kimo, nitong si Digong yung sarili niya, nila ba to? Pagtanggol nila dun. Oh. Kasalanan yan eh, di ba? Oh. Kumbaga sa inabuso yung panahon ng tatay mo eh. Kung ano-ano sinasabi to, tuloy. Hinahabol-habol nila yung confidential funds. In fact, nung sinabi ko, Laki kasi. Ba't paliwanag mo Paliwanag mo, paano mo inubos yung 125 million sa 11 days kung saan mo dinala. Ganun lang yun. Tuloy. to express goodwill, sabi ko, at saka para hindi na tayo magkagulo, o sige na, we'll shoot blind sa projects namin. Huwag na natin gamitan ng confidential funds. Pwede pa rin naman yan, pero mas mahirap. Paliwanag mo kung paano mo inubos yung confidential fund na 11 days. Yun lang yun. Ang inaano niya ngayon, okay lang naman yan. Maski hindi ako bigyan ng confidential fund. Kaya lang mas mahirap kasi wala kaming magagamit sa mga mga informante. May nasasabi nito eh. Kasi you cannot purchase information. You cannot give rewards. Hindi mo mamahahanap kung ano yung tinatarget mo sa security issues and peace and order. Tapos, etong impeachment na pinag-uusap. Security issue, peace and order. May kapulisan naman, di ba? Bakit ikaw ang maghahabol ng security issue sa peace and order? Ha? Hindi naman yata trabaho ng pangalawang pangulo yung sinasabi mo. Security issue and peace and order. May pulis eh. Ba't pulis ka ba? Hindi ka naman. Anak ng pating, oh. Sige, tuloy. Meron si IDG, merong ang daming sangay ng gobyerno tungkol dyan sa peace and order na yan, hindi ikaw. Tuloy. Usapan nila. Oh. Tapos narinig nyo, di ba? Anong play ni Castro?
Ang sabi niya, kukunin namin lahat ng mga papeles sa loob ng COA. Saan ka naman nakahanap ng constitutional body, constitutional commission, at ang House of Representatives, uutusan niya ang isang independent commission na ibigay mo yan lahat sa akin. Ano, sila ang mag-audit? Hindi pa nga tapos yung audit. Pero alam na natin, nahahabulin nila dyan ang paninira nila sa akin. Are you in any way bothered? Tapos, Sabi niya, paninira sa kanya, di ba? O, di, sagutin mo, di ba? Eh, ikaw naman, huwag mo lang sasapakin si Franz Castro. pumunta tayo doon sa aking kapatid at sa aking asawa. Pinailan nila ng Ano? drug smuggling Oh. cases. Oo. Based on ano? Based on name dropping, based on chismis, based on hearsay. So nakikita ninyo, O, di, yan ang sasabihin ng ano, sa lalabas sa korte kung makakakuha ng probable cause, di ba? Ngayon, kung sasabihin ng Department of Justice na walang probable cause, eh, di-dismiss yung kaso ng ano mo, asawa mo, ganun lang naman yun eh. Papaawa lang yata ito eh. Tuloy mo. ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Ka. Mukhang alam niya. Di ba totoo yun? Ha? Ay nako. Ano masasabi niyo rito mga ka-warriors? Bakit? Ano? And all because, sinabi ko na dati, Ano? we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang chacha o President, kung hindi maluto yung chacha nila. Are you in any way bothered by the alleged impeachment moves po sa House? Hindi. Hindi, I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging Vice President, all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, unang-una, hindi ko gusto tumakbong President. Di ba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, ni BBM at ni Senator Amy, kung tatakbo ako, diretso ko sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Tapos, From age 30. hindi ako tatakbong Vice President. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging Vice Presidente. Kaya tumakbo akong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka 3 consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Pero iba yung napanood ko nun mga boss. Ang tinatanong si Marcos kung pwede siyang mag Vice President na muna bago mag-presidente. Ang natanda ko eh. Sumagot si Bongbong nun eh. Hindi, kung laban na ako, I have nowhere else to go. Subong-subo na ako. Maski sino, laban-laban na. Yun ang salita ni Bongbong eh. Talaga hindi siya aatras. Talaga presidente tatakbuhin niya. Oh, ba't magsasalita ng gano'n? In-interview si Bongbong ha. Oh. Tapos yun na nangyari, set up. Siya nang naging vice presidente. Ba't may kakausap ng gano'n kay Bongbong kung pwede siyang bumaba? Huwag na siyang tumakbong Pangulo. Talagang magulo sila noon mga boss nung filing of candidacy. Ito nga nag-file pa ng pagka-mayor to eh. Bago umatras to eh. Magulong-magulo ang line-up nila. Tapos na yung line-up ni VP Leni Robredo eh. Sila hindi pa eh. Sabog na sabog pa sila eh. Oh, nag-file pa nga ng pagka-presidente si Bato eh. Oh, sabi ni Duterte, file ka. Mamaya, Batras. Bongo, tara, file tayo. Presidente ka, ako vice president. Oh, nag-file sila.
Oh, silang dalawa ni Digong, saka si Bongo, presidente si, mga ganun pa nga si Bongo eh. Kala niya, presidente na siya eh. Oh. Tapos, bandang huli, yan na, oh. Tsaka yun nga, di ba, mga boss? Walang ginawa yung tatay nito. Kung hindi, meron tayong tumatakbong presidente na nagko-cocaine. O, ganun ganito. O. Bandang, ayaw talaga ni Digong bitawan ng pwesto. Sa totoo lang. Ayaw niya ibigay kay Marcos. Yun naman talaga eh. O. Ewan ko kung ano naging agreement nga nila. Sinasabi niya na hindi sununod. Kaya siya galit. Oo. Parang taksil. Tuloy. Sayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Teka, ang hindi yun big ticket projects, puro pala anong iniwan ng tatay nito, puro ticket lang. Walang puro pangako, kumbaga. Sabi niya, marami raw yung tatay niya na mga big ticket projects do sa ganito, ganito. Ngayon wala na raw lahat dahil sabi niya. Ang alam ko lang na mga hindi tinuloy na continuity yung pagpapaalipin sa China, yung Pogo, lahat yan mga nahinto na. O, di ba? Tuloy mo nga, Sarah. Lahat. Oh, wala na lahat. Unappropriated. Unappropriated na raw. Oh. So, pagpaalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbo Presidente. Hindi ko gusto tumakbo Vice President. Tumakbo lang ako dahil alam nyo, ano to eh. Hindi ko, ang kuha ko rito, kung parang nagpapaawa o whatsoever na inaano, pero wala eh. Hindi raw niya gusto tumakbong presidente, whatsoever. Bakit maisog kayo ng maisog, pinabababa ninyo yung si Bongbong para ikaw na umupo? Oh, kung ano na inaano nyo, adik o whatsoever. Oh, lalo si Harry Roque, di ba, mga boss? Talagang ngakak siya ng ngakak na kailangan magpa-hair follicles ka na para hindi walang presidente. Gusto nila talaga iupo na to eh. Ginugulo na talaga nila administrasyon eh. Oh, lahat na ginawa nila para to si Marcos eh mapatalsik, kinukudita nga nila eh, di ba? Oh. Walang nangyayari, walang sumasama sa kanilang mga military. Military ang military sa katao ang diyan. Ang ingredients niya sinasabing people power. Tsaka mga kaparian. Oh, di ba? Mga nakukuha to, mga miyembro lang ni Kibulog, wala. Tuloy. Kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at the time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto na yon na okay, wala na. Paano mo matututukan? Yung nga DepEd, palpak pa eh. Nilagay ka na nga sa DepEd eh. But, di ba? Tapos gusto pa niya tututukan yung mga project na big ticket project ng tatay niya na ngayon daw hindi na tinuloy. Wala talaga. Ang hirap unawain ng Duterte, no? Tuloy mo. Wala na rin lahat. Wala na lahat. Ngayon, dahil unappropriated na sila lahat. Do you regret that decision? Do you regret that decision? Of course not. I do not regret running for Vice President. Kasi imagine ninyo, Yeah. kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? So, yun naman, tatakbong Diba? So, bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Ano? Saan kaya kinukuha ni Sara yung hugot na to, no? Sabi naman ng Kongreso, wala naman daw balitang i-impeach siya, wala naman ganun. Sabi niya, marami raw siya kaibigan doon. Kaya sabi naman ng isang kongresista, di ba't hindi tanongin niya yung kaibigan niya kung sino
Oh, sino yung kaibigan na sinasabi niya na nagsasabi sa kanya, i-impeach siya. Oh, di ba? Mahilig din sa chika to. Anyway, sana nga maging totoo, di ba? Tuloy. Ngayon na! Mahirap sagutin Yan. ang 2028 kasi imagine ninyo, pagbaba ko dito, nahulog ako. Tignan mo yung ano niya, oh. Tinatanong siya kung tatakbo siyang presidente sa 2028. Mahirap sagutin. Yang good nyo. Kasi ganito yan eh. Tignan nyo ah. Kung bakit di raw siya makasagot kung tatakbo siya presidente sa 2028. Paano? Gusto mo na nga ngayon, presidente ka na eh. Dahil pinabababa nyo na si Marcos eh, di ba? Ano? Tuloy. Ako doon sa hagdanan. Diba? Namatay ako bukas. Sayang yung Mantakin mo yung ambabaw, ano? Mahirap sagutin yan. Paano yan? Pagbaba ko dito, eh, nahulog ako sa hagdanan. Namatay ako bukas. Nahulog sa hagdanan. Eh, katangahan nyo kung nahulog ka sa hagdanan. Baka may nagtulak sa yung bodyguard. Ah? Yan laki mo na yan, mahuhulog ka pa sa hagdan. Tatay mo nga, hindi nalalaglag. Ikaw pa. Mantakin mo yung ano niya, no, rason niya, no? Ang babaw. Hindi ko pwede sagutin yan kasi alam niyo paano yan kung ngayon pagbaba ko nahulog ako sa hagdanan tapos namatay ako bukas, di sayang lang yung preparasyon ko. O, di ba? Ang gulo, no? Ano kaya ano to? Hindi kaya itong adik? paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko. Dahil ang layo ng Sayang daw yung paghahanda niya. Kung ngayon siya naghahanda tapos pagbaba niya nahulog siya sa hagdan. Bugado nga ba talaga to? 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. What was plans of Eh. the next president? Bakit pinabababa niyo na si Bongbong? Gusto niyo nang maging presidente ka. Oh, ang dami-dami na maisog. Oh, di ba? Sabi pa ng kapatid mo, you resign, sabi ni Baste. Oh, ito ang tatay mo, meron tayong presidenteng adik. Oh, puta. Oh, di ba? Oh, nagyaya na nga kayo ng people power eh, para maupo ka na. Di ba? Mga boss. Ano to? Ewan ko. Diyos ko. President. Wala akong planong ganyan. Oh. Despite yung harassment sa family mo. Yes, ma'am. Wala naman kami, ano ba sinabi nila, huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin Sila binabaliktad talaga nila nung mga friend. Sa hiwari, di ba? Atake nila sa amin. Eh kayo yung umatake kay Marcos eh. Lenny Robredo po ako, hindi ko. Nanonood lang po tayo. Pero yun na nangyari. Di ba sila tumira kay Bongbong? Kung ano, pinababala nila, kinukudita nila, lahat, ano, silang tumira, tapos sila naman, inaatake daw sila. Oh. Diba? Bagay, marami pa naman siyang mga miyembro si Kibuloy, pero iba, wala, bubaksak na, yung survey na yan, bumababa na raw siya. Hindi ako niniwala dyan. Tuloy. ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Do you regret having the party? Mantakin mo yung daldal na yan, no? Sila pa ngayon ang hinaharas. Sila ito nang haras, di ba? Oh. Hanggang ngayon nga, ayaw nila isuko si Kibulog, di ba? Oh. Lahat yung baho nila pumuputok na. Ngayon sinasabi, nung ang lingaw-ngaw na yung baho, hinaharas daw sila. Oh, di ba? Kagaya yung si Jimmy Guban. Oh, sinasabi na ganyan, na-involve yung ano niya, kumpleto tinatanong yung Jimmy Guban Tsaka panoorin niyo kay Atty. Claire, ang liwanag. Oo. Yung Jimmy Guban. Oo. Ang ganda ng paliwanag ni Atty. Claire doon. At may posibilidad na totoo ang sinasabi ni Jimmy Guban. Kasi makikita mo wala siyang binabasa Kung ano tanong talagang nando doon sa tuktok niya di ba? Di kagaya ni Muhagis. Ang Muhagis Morales. Tuloy. Excited. Last question. Do I regret helping
Do you want to answer that question? Or alam mo ba ang sagot? Senator Amy? Amy. Senator Amy Marcos? Magkaibigan naman kami. Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina eh. Inisip ko na yan eh. Sinabi ko kanina eh. Kung hindi naman ako tumakbong Vice President, Mayor ako, hahabulin pa rin ako eh. Hindi nga natin alam kung sino mananalo nun eh. Kung hindi ako tumakbong Vice President, hindi siya ang President, so likely yung isa ang President. Eh lalo na yun. Kita nyo nga doon, di ba? Yun ang maganda. Tumukita mo. Kung sinabi kung nanalo, yun. Kung hindi ako tumakbong Vice President, hindi rin siya nanalong President. Yung isa nanalong President, lalo na yun. Si BP Leni sinasabi nito. Oo, so mas titira na naman, no, di ba? Ay, nako, Sara. Tanggalin daw ang Nakalimutan niya yung tatanggalin ni BP Leni, NTF-ELCAC. Yun ang tatanggalin niyang numero 1. Dahil wala naman silbi para kay BP Leni ang NTF-ELCAC na yan. Oo, na pinangungunahan nga nila to sila Badoy, sila Celes. O, di ba? Hey. ano, how would I protect myself? I hire lawyers na yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas, sa harassment nila. So, tatanggapin. Tignan mo, hindi na raw sumusunod sa batas sa harassment nila. Sila, yung ano pa, talagang lintik ka saywar eh, no? Itong pamilya na to, oo. Sino ba di sumusunod? Ayaw nga sumuko si Kibulog, ayaw isuko ng tatay mo eh. Oh, parang prosecutor yung tatay mo, di ba? Oh. Ayaw isuko. Tapos sasabihin mo, hindi sila sumusunod sa batas. Kayo ang hindi sumusunod sa batas eh, sa totoo lang. Oh, di ba? Kung ano yung darating, kaya sira-sira. Yes, sira-sira. Sabi po ni Senator Bato, may mga members ng House na opportunista and principal dahil after previously praising the Duterte administration, ngayon bigla naging critics. Do you share his belief na gano'n naman? Ako, lumaki ako sa politics. 9 years old pa lang ako, mayor na ang father ko. So from 9 years old until today, wala akong ibang Ano? ano ba tawag dyan? Wala akong ibang universe kundi pag-aaral, nung ako'y nag-aaral pa, politika, nung natapos na ako nag-aral. Wala akong problema maghiwalay tayo sa politika. Diba? Kasi hindi naman talaga natin ma-define kung saan tayo bukas sa politics. Kasi eleksyon ang ating mga public officials dito may eleksyon Kaya hindi natin alam kung saan tayo papupunta bukas. Wala akong problema. Maghiwalay tayo lahat. Diyan kayo lahat. Dito ako mag-isa. Ang hindi ko naggugustuhan ay yung pambabastos. Yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika Huwag lang maging bastos. Thank you. Thank you. Wag lang naging bastos. Thank you. Ato. Sino ba nang bastos sa'yo? Oh, mga boss. Sino ba ang bastos? Napanood nyo naman yung sagutan nila ni Senador Risa Berros doon sa tinatanong lang yung content ng libro. Montik ng kinuwento yung panahon ng Hapon di ba? Naku, baka marami na naman akong basahin comments bukas dito sa aking naging topic for today Huwag na kayo masyadong nawain nyo na lang yan Tinapik ko lang siya. Maliwanag na sikat ng araw na talagang binabaligtad nila netong si Sara Duterte. Yung ginagawa nila, binabato nila na sila kinakawawa. Di ba? Ganun lang naman ang tema nung daldak niya Na sila kinakawawa, na sila pinapasama raw sila, lahat nga, ganun di ba? Kung ano-ano raw kaso sinampa sa kanila, mga ganun. Di sumagot kayo, ganun lang yun, di ba? Patunayan, di ba? O ICC sinasabi niya, di ko nandiyan yung warrant of arrest ng ICC, di sumuko tatay mo, nagpaliwanag siya sa ICC. As simple as that, napakadali, di ba? Wala Sabi ng tatay mo, hindi nila ako mahuli nila ako patay. Walang kasalanan ba't ganun ang mga daldal? Kagaya ni Kibulog, di ba? Ganun din. Diba?
Yung, I cannot see any logic in there. Ha, Kalat ni? Kalat ni Baya, shout out. Ano to? Ang kabayo ay mabilis, pasaloro, at kwago. Ganun. Ayun na yung ano. Yung libro ni Sarah. Oy, may parating pa raw siyang panibagong libro, ha? Ang kaibigan taksil yata pamagat. Johnny Bigood, shout out. Gandang gabi, Karoke. Garapal talaga itong si Sarah. Palibhasa, spoiled sa tatay niya noong presidente pa. Kaya konting kimot, nakahingi ng budget. Langya, 10 million para sa libro ng mga bata. Tiyak may kupit na siya dyan. Kaya may mga power itong mga Duterte kasi ang laki ng mga ninakaw nila sa gobyerno. Nabibili nila lahat ng klase ng batas. Oh. Totoo yan, Johnny Bigood. Alam nyo, dito sa Pilipinas, masarap maging politiko. No? Kung may pera ka, magpakita ka ng ano, migay-migay ka dyan, tulong-tulong ka dyan, no? Pero, ka na mag-aral. Diyos ko. Politiko. Ang sarap maging politiko, di ba? Napaka-simple ng qualification. Marunong kang bumasa at sumulat. Filipino citizen. Hindi na tinatanong kung ano tinapos mo, kung ano pinag-aralan mo. Senador ka, tatakbo, pwede. Presidente, pwede. Lahat pwede. Putik yan. Ang matindi, maski magnakaw ka, honorable ka pa rin. Ted, shout out Ted. Kung ako si BBM, hindi ko bibilhin kahit isang libro. Biro mo 10 million pesos daw. May laman pero walang katas. Dapat siguro para magkaroon ng katas, ibabad sa tubig tapos pigain para magkaroon ng katas. Saka copyright daw ito na pwedeng kasuhan Sara sa plagiarism. Sabi ni Atty. Claire Castro, hindi raw. Kung tama ang narinig ko kay Batang Malito, tapos pababayaran sa gobyerno ang printing. Ano bali? Totoo. Yun lang naman ang pababayaran daw. 10 million printing, puta. Diyos ko. Raul Villanada, shout out. Critic Kuya Rox. God bless the family. God bless, Raul. Ted ulit, oh. Isang kaibigan ang pamagat ng libro ni Sarah. Ngunit gumagawa ng libro ay isang kaaway. Ted. Naman si Ted. 3JC Hope, shout out. Ang galing mo. Totoo yan. Hindi lang kaaway, taksil pa. Totoo. Rolando Gutay, shout out. Kung tanggalin ang 10 million sa pondo, gawin mo, Sara, ituro mo si Kibulog kung saan bawi na yung 10 million para sa imprenta ng libro. Yan tuturo. David Alin Mendoza, shout out. Killing two birds with one stone. Ituro niya kung nasa si Pacquiao, may 10 million ka nagaling sa legal na paraan. At good shot ka pa kay BBM. Total, nasa ugali niyo naman ang pagtatraidor, di ba? O tama. Cassandra Daisy, shout out Approve yan dahil mga palaka ang nasa marami sa Senado at Kongreso. Talon dito, talon doon. Talon kay Duterte, talon ngayon. Talon kay Marcos Jr. Kaya sa eleksyon, puro bago ang iboto. Subukan natin si Engineer Toto Kausing. Makakatuwa yun. Makakatuwa yung live niya kahapon. Tinatanong niya sa mga subscriber niya kung guilty si Kibuloy. Umulan ng guilty verdict. O, diba? Kung di ka ba namang gagot kalahati, Kibulog ka eh. Wala kang kasalanan. Yung kinatatakot mo, tatanga-tanga to. Tapos ang lakas ng loob mo, sabihin mo, ikaw Diyos, gunggong. Ay nako. Ang putik ka, oh. Pag naiisip ko to si Kibulog, talaga anak ng puta. Ang dami, ang daming tanga, no? Pero hindi ako naniniwala dyan si Digong. Hindi ako naniniwala dyan. Si Digong pa. Tuso sa dilang tuso, pero ito mo, sa kanya ngayon lahat nakalagay. Siya ang administrador ng lahat ng ari-arian daw ni Kibulog. Ay nako.
Ang hirap maging tanga. Tapos yung iba naman, nagtatanga-tanga. David Allen Mendoza ulit, oh. Hello po, Karox. Magandang gabi po sa lahat. Nakakatawa si Fiona. Kapag si Senador Risa ang magtatanong, halatang kumukulo ang dugo niya. Sigurado po kapag nakabalik sa pwesto, yung mga tutae, lahat ng mga ngatwiran sa kanila ay ire-red tag nila. Buti kung red tag lang. David Allen Mendoza ulit, oh. Karox, dapat ang mga main characters ni Inday, Sara Garutay, ay hindi po mga ibon, kundi mga buhaya at lobo. Ni wolf. Ito. Sasabihin ng buhaya sa lobo na, kaibigan lobo, dito ka muna mamamalagi sa tabing ilog para kapag nagutom ako at may masisila ako, sound family po ba? Para lang kompi o intel pan ang lobo. Ramon Valencia, shout out. Bossing, yung bang pamimigay ng mga libro sa elementarya tapos ang pera galing sa taong bayan at may bonus na picture niya at pangalan, parang hindi niya pa nabasa ang laman ng libro. Kasi tinanong siya ni Senator Risa, hindi siya makasagot. Totoo. Buti nga, di no comment ay sinagot eh. Okay na, Japan. Maria Ortega, welcome to the club. Karoke, walang problema. Magpagawa siya ng libro. Siya ang magbayad, okay lang, di ba? Kaso ang kapal sa budget kukunin, anong klaseng mga politiko ang nasa Pilipinas? Kawawa naman Pilipino, ano? Totoo yan, Maria Ortega. Tagal ng kawawa. Ted ulit, oh. Ang nahalata ko, Karoke, kay Alice Go Wapping, ay habang gumagawa siya ng kapalpakan, ay marami din ang nabibistong mga kawatan sa gobyerno. Totoo yan. Naglalabasan na eh. DJ Shop, sumagot na naman. Para naman sa akin, yung dalawang tumakas o nakatakas sa Pogo sa Pampanga, dapat gawaran sila ng Heroes Act. Kundi sa kanilang pagtakas, hindi mabibiso itong Pogo ni Alice Go. Totoo yan, 3J Shop ka. Yun nga, yung mga dayuhan pa nag-ano eh, di ba? Kung hindi dun, wala Tuloy ang bigaya, torture dito. Sex dito, sex doon, pakasawa sila. Ramon Valencia, bossing, yung ba ang pinamimigay ng mga libro sa elementarya tapos nabasa ko na to Sumagot si Ted, paano mababasa ni Sara ang kanyang libro busy sa pagsusulat? Si Ted, tindi, Ramon Valencia ulit, Bossing, di ba resign na niyan sa DepEd? Dapat hindi na mag-aprubahan yan. Dapat si Angara ang may karapatan dahil siya ang DepEd Secretary ngayon. Totoo yan. Alam si Sara, lahat gusto niya eh. Pati peace and order, di ba? Ang putik ko kal. Sara. Merong speech si Sara eh. Hinahanap ko eh. Yung tungkol sa yung nagtatay daw niya na madilim na nakaraan, ganito. Alam niya palang madilim ang nakaraan nung panahon ng tatay niya, Pero talagang tibay na itong mga to, Hindi ko kaya maging politiko. Hindi ko kaya. Hindi ko ganyan kakapal ang mukha ko eh. Sa totoo lang, hindi. Lalo na yung sisinungaling ka. Kagaya itong mga ginagawa niya itong mga to, Kalahin mo, nabaliktad pa nila. Sila pa kawawa ngayon. Sila pa hinaharas. Kaya kayo kinakasuhan dahil meron kayong ginawang kawalangyaan at hindi basta kawalangyaan. Plunder, crime against humanities. Mabibigat ang kaso nyo eh. Oo. Lalo yung tatay mo. Hindi naman dito nakasuhan. Nandun. Sa International Criminal Court pa, bigatin nga kayo eh. Di ba? Hindi kayo makakasuhan dito sa Pilipinas. Doon kayo nakakasuhan sa International Criminal Court. Gaano kabigat kayo, Duterte? Librado Ludovico. Pera na naman. Sana wag makalusot. Totoo yan. Kalat ni Baya ulit Shout out, Miss Akira Milus. Wishing you pleasant day ahead. Ingat ka palagi, sabi niya. Shout out, Akira. Sana okay ka lang. Kalat ni Bayaw, nahuhuli talaga naman ang isda. Tralala. At sadyang nahuhuli sa bunganga. Ay, totoo Kalat ni ulit
Good morning, Kasani. Ampasin mo sila ng labatiba sa Kasani. Banat lang. Hello mga bear. Okay lang si mama. Shout out Jun Lagon, my friend. Jeff Ramos na, shout out ha. Kalati Bayaw. Logic. Ayon sa idol namin ni Kasani. Ito naman to. Na si Francis Leo Marcos. I cannot see any logic in there. Totoo yung speech ni Sara. I cannot see any logic in there. Totoo yan. Kalat niyo. Tumpik o naman, wala nang patumpik-tumpik. Impeach na yan. Ano pa ang hinihintay niyo? Bilisan niyo na yan. Totoo naman eh. Puro na yun ba? Alaminang. Welcome to the club. Ang kumakalat sa social media na ang libro ni Inday Sara ay kinopya na lang sa Auli ng author na si Andy Runton. English version na tinagalog lang. Nakakahiya, nagagawa lang ng libro, hindi pa original. Pero original sila, yung mga Duterte. Michelle Edwin, shout out ha. Ang 10 million pesos ang katapat, buisit. Ted ulit oh. Kung sa China niya ito ikinalat, walang babatikos kay Sara. Paano ang China mahilig ding mangopya tulad ng imbensyon ng ibang bansa, nanakawin ang sikreto tapos sila ang gagawa. O, di ba? Alaminang ulit oh. Agree ako sa diyan, Karox. Nabobo ang mga dutae. Sa pagsasalita nga lang nila, kahit mga simpleng Tagalog, hirap na hirap. Lalo na sa English, ata-ata. At pag nagsasalita, mga bobo talaga. Sila, kita naman talaga. O, di ba? Yun nga eh. Hindi tayo matalino, pero marunong tayo tumingin ng bobo. Ha? Lang. Hindi ako matalino, pero alam ko tumingin ng bobo. Di ba? Tsaka alam kong umano ng tinatawag na abogado at tsaka isang abogago. Hindi naman kailangan ng, di ba? Concepcion Alvarez, shout out. Good morning po. Magko-comment po ako. Ipinakita ni Sara sa kanyang ugali bastos as if dapat para siya master. Sa aking palagay, hindi niya dapat gagastusin ang pera ng bayan sa kapritsyo niya kumpara sa ginawa niya sa pagtatanggalin niya ang mga picture ng mga bayani sa classroom ng eskwela. Dapat kanya gastos yun kasi wala siya sa DepEd. Magsaya siya, baka gusto niyang ma-plunder siya. Kaso ninyo para makulong siya. Kasuhan ninyo para makulong siya. Bakit siya humihingi ng budget, magpaganda ng books niya? May lesson ba yung ibibigay sa mga bumabasa, lalo na mga kabataan? Inspirational ba yun? Walang ma-encourage ang mga bata para mag-course ng maigi to achieving their goals in life, or just to promote her ambition without expending her money. O, diba? Totoo yan. Tsaka magaling siya nung DepEd na husay. Kita ko, bumabasa sa sakyan tapos pumapit sa bata. O, mag-aaral ka mabuti ha. O, eto. Pulburon. Ano ba yan? Alam nyo, sa totoo lang, ngayon lang ho tayo yung tatay nito, para sa akin, pinaka-grabing presidente ng presidente. No? Mas grabe pa kay Marcos, sa totoo lang, para sa akin ha, yung Marcos Sr. ha. At para sa akin naman, ito si Sara Duterte, pinaka-walang kwenta na naging vice president. Oo. Grabe, no? Mantay mo, satellite office niya, puto rin, ilan? Spoiled masyado eh. Di kay Marcos, in-spoiled ni Marcos masyado. O ngayon, ito mga uring tao na to yung pag tinulungan mo, sinubo mo isang daliri mo, gusto lamunin kang buo eh. Ganon. Kami sinusumbat nila, no? Si Marcos daw, kundi parang hindi sa kanila, hindi magiging presidente. Yung tatay mo, kung hindi tinulungan ng Marcos, hindi magiging presidente si Digong. Yun ang totoo nun. Lenny Robredo po ako, pero yun ang totoong nangyari.
Hindi ko yan, Marcos. Shout out paring Estong at Jaguar. Ito ka na naman kalat ni. Mabuhay ang pista ng espiritista ng Pilipinas. Ba't naalala mo na sa Estong Balentong? Nanonood mo ba yan? Wala na ako nakikita sa mga hype na yan eh. Ito. Espiritista. Alberto Olayer, shout out, Karoke. Sabi ni Bato de la Rosa, saksi galing sa kulungan Bato de la Rosa, isa kang tanga. Nung kinasuhan ni Digong si Duterte, si ex-Senador Laila de Lima, saan siya kumuha ng mga saksi para ipakulong si ex-Senador Laila de Lima? Bato de la Rosa, kayo ba'y tanga o nagtatanga-tangahan? Di ba ang mga saksi ni Digong Duterte galing sa Bilibid Prison, Muntinlupa, para ipakulong siya si ex-Senador Laila de Lima? 7 years, Karoke. Totoo yan. Meron na, may dumating na naman dalawa, bago galing na naman ng loob, oo. Pero mas nakapaniwala itong mga to kaysa sa ginawa ni Digong para makakulong si Laila de Lima, di ba? Si Naida Camba, shout out. Welcome to the club. She verbalized the intent of the book and reason she made it. Oh. Si Naida Camba ulit, oh. Saka yung libro ni Bantay. Yun, mas parang sugada pa yung libro ni Bantay, di ba? 3J Siop ulit, simagot kay si Naida, oh. Siya ang nakadrugs kasi wala kang kagatul-gatul na inamin niya na nagkalat ang pangalan niya sa picture niya sa libro para daw sa mga magulang ng mga bata na bobotante o bobotante. Parang nagka-campaign na siya noon sa mamagitan ng libro, name recall baga. Totoo. Wala talaga eh. Oo. Wala talaga itong mga to, sa totoo lang. Noel Tenko, shout out. Karoke, mas natuwa tayo at nabuwag ang sindikato ng Pogo dahil kung hindi nabuwag ang mga ito, ay malamang ang mga sindikato ng Pogo ang magpapatakbo ng gobyerno dahil sa lakas ng pera at ng sindikato. Yun na nga nangyayari. Oo, 3J Show ulit oh. Naumpisahan na nga ni Digong. Buti na lang at nagkamali si Sara na hindi tumakbong presidente noong 2022. Kung hindi, tuloy-tuloy ang sindikato sa gobyerno. Okay na rin si BBM na ang nanalo, although I do not believe at all dahil si Lenny ang totoong nanalo. Anyway, that is beside the point. At least si BBM hindi sindikato ng Pogo. Totoo yan, 3J Shout ka. Sa amin AJ, shout out, Karoke. Alam mo kung sino ang pupunta sa Duterte? Karoke, alam mo ba kung sino pupunta sa impyerno? Duterte at DDS. Patay tayo dyan sa AJ. Friend, Shervin Sapeda, shout out Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend, Amy Bingson, shout out Dolor Garcia, shout out my friend. Eman Escalona, anak, shout out Sabi ni Friend Shervin, no? Dito po sir, napatunayan kung sino po ang talagang ang bida. Kung sino po ang tunay na walang ya at wala pong kapakialam sa bayan at malupit pong sampal sa buong mamamayang Pilipino. Kasi nga po, Sir Rox, maliwanag pa po sa sikat ng araw na ang agenda po, hindi po ang mga kawawang nating kababayan, ang tunay at totoong may pakinabang. Kaya talagang kengkoyan at walang yaan lang po talaga ang labanan, Sir Rox. Yan eh. Brasuhan at pakapalan po talaga ng muka. Meron pong nag-iisang naninindigan, lumalaban po para sa ating mga mamayan. Pero mas marami pong talagang makabaligtad sikmura. Hindi na talaga mga nahihiya. Kitang-kita mo po talaga. Nakaupo lang po sila. Lahat dyan para sa pansarili lang po nilang pakinabang. Totoo yan. Hindi po tunay ng totoong serbisyo para sa mga taong nagluklok po sa kinauupuan nila ngayon. Pero yan po, Sir Rox, ang malupit na katotohanan na bunga po ng ating mga pagiging uto-uto at naniniwala sa matatamis na sinungaling na dila. Kung kailan po ang pagbabago, Sir Rox, doon po sa mga patuloy ang pagkasyunga at talagang di po nagising sa mundo na sobra na pong pangbabalahura at panggagago sa atin ng mga makapangyarihan at super untouchable. Mga kapatid, baka kailangan nyo na pong sigurong dagdagan ang pagkain ng kalabasa para baka sakaling mapilitan po ang tamang talino
Mapalitan po ng tamang talino yung mga nawiwindang, mga wala ng silbing mga utak natin. Dito po sa mga ganap ngayon, at bow lang po tayo ng bow. Nako, Xerox. Inyong pong basyang lalayas na lang muna bago pa pumasok ka. Kaya di matapos-tapos na ganap ng mga testing yawa. Baka mas nakakasaya pa po kung i-shout out po nating muli ang ating kapatid na Sister Grace. Sabado, visit ka nga kung Sister Grace ka. Sabado, may ano ko, malapit na naman, friend, 29, no? Walang ya talaga, friend. Grabe, exorcist na pumasok. Shout out sa iyo, sister. Sa haba ng dusa, ng hirap na pinagdadaanan ng pamilya mo para sana sa konting halabag. Awa kung meron ka pa din dyan sa puso, wala na palagi ko, friend. Baka pwede na rin sigurong makapagpagawa ng libro sa Xerox. Ang title Ang Sakim na Ganid na Kinlimbat ng Yan. Papagawa ko yan. Pwede pala Maski hindi ka author, gumawa ka libro mo, pwede. Paimprenta mo, pamahagi mo, di ba? Pwede yan. Maganda idea mo, Tia Delica, Magbalik loob ka na sa Lord at maaalala mo ang lahat at dapat ating kapatid at walang dapat man lamang sa buhay natin na hiram lang natin sa Diyos. Sana makapag-isip ka ng tama at baka sa susunod na sana kayo and be a big happy family again. Good night po, Sir Rox. Inyong lahat, tunay pong nagmamahal. Ito po ang aswang mo inyong Tia Deli. Hello to all my Team Rocky Warriors the Great. Hi, good night, my friend. Alulalia, shout out Mababaw lang din ang abot ng pag-iisip dito. Yun nga, mababaw talaga. Nakabudol ang ama. Sa tingin niya, madaling talagang mabudol ang tao. Kaya ang mentalidad niya ay puro wala sa hulog. At hindi mo mararamdaman ang sinseridad ng mga salitang lumalabas sa bibig. Impeach na dapat yung piyo na asap. Good day, Sir Rox, sa mga warriors. God bless. God bless, Alulalia. Elizabeth Iscara, shout out Good morning, Sir Rox. Ang linaw-linaw ng tanong ni Senator Risa, pero itong Sara na ito, ang layo ng sagot, halatang di marunong gumalang sa kapwa. Wala. Lalo na ang senador. Nung kausap niya, at nasa budget hearing sila, akala niya, porkit vice presidente siya, yung hangin niya sa tuktok lumala. At di pwedeng kumontra kahit na sino. Wow above the law daw siya. Hoy, Sara, di mo yan pera ng bayan. Gusto mong makita sa aming mga Pinoy na may malasakit ka, kuno. Ewan ko, pero sa aming mga may utak at hindi bobo, di ka papasa sa amin. Nakakawalang respeto ka dahil sa asal mo. Totoo yan, Elizabeth. Elizabeth ulit. Sir Rox, ano pa ba ang aasahan mo sa mga senador na umayon niya sa budget ni Sara? Mga tuta nila yan. At kulang na lang kumahol ang mga yan. Totoo yan, Elizabeth. Rogelio Damaso, welcome to the club. Sir Rox, mga senador mukhang panik kay Sara. Sa opinion ko lang, si BP Lenny walang ganyan. Totoo, Rogelio. Walang Alam mo itong magaling tong magaling silang magtapal ng pera Oo. Ganon Elizabeth Iscario ulit Kawawa talaga ang mga Pinoy, Sir Rox. Dahil dito sa mga opisyal nating mga kurap, paano pa tayo aasenso? At kung ang mga yan, puro pang sariling interes lang ang iniisip nila. Lalo na yung Sara na yan. Reyna ang tingin niya sa kanyang sarili. At kaya niyang manduhan ang lahat ng tao. Dapat nang mag-isip ang mga Pinoy ngayon na kung sino ang dapat nandyan sa mga matataas na posisyon ng gobyerno. Kaya lang, mangyayari ba ito? Naku! Mukhang kailangan munang pumuti ang uwak. Chupista Bunao, shout out Good morning po, Karok, sa inyong mahal na pamilya at sa mga kawaros. Naku, kuya. Doktor pala sa utak ni si Noel Duterte. Sana suriin pinsan, baka may something na sa kanya parang isip bata. Ang galing pang manumbat. Ano naman kaya ang laman ng libro niya? Baka ang pagbibigay ng pulburon. Yun nga.
Gagawa pa raw, hindi pa nga na-approve yung isa, gagawa na naman. Naging utos, gago. Chupista po na ito. Ay nako, wala na yatang kawala ang mga may Pilipino sa mga politikong sarili lang nila ang kanilang iniisip. Kawawa naman si Juan de la Cruz. Lord, kailan kaya po mapapalitan ang politikong puro pansarili lang ang iniisip nila? Lord, kayo na po ang bahala sa amin. Totoo yan, Chupista. Yun na lang talaga pag-asa si Lord. Ted, sabi ni Ted, halata si Sarah na noong pagbalik niya galing sa panonood ng Taylor Swift ay lalo siyang naging troublemaker. Lahat ay inaaway. Kaya may nagsasabing hindi pwede ang ganyang pag-ugali sa Senado at maging sa Kongreso at lalo na sa OBP. Kung di siya bagay sa OBP, eh, dapat tanggalin at sipain. Totoo, talagang sipain, di ba? Normando Reyes, shout out Karox. Yang kwento ni VP Fiona, walang kwenta kasi ang title, isang kaibigan, pero yung may akda, butangera. Totoo. Saka hindi naman pwedeng mag-usap ang Kuwago at Loro. Kasi, di ba panggabi si Kuwago, samantala si Loro, pang araw, paano sila magkakausap at magkikita? Abay, tanong mo kay Sarah. No, mga boss, magka-alas 11 na ng gabi. Utak, napuyat ako ah. Normando Reyes ulit oh. Gaslighting ang alam ni Fiona. Aral na aral kay Xi Jinping. Totoo. Arnold po si Diego, shout out. Si Rox, bagay talaga siyang tawaging money-eating eagle. Ah. Marilo Pabianak, shout out. Ah. Good day po muli tayo at sa mga ka-warriors. Suto nga po talaga tayo na kung anong iniisip ng isang tao, yun din ang nasa puso at kalooban niya. At yun ang lahat sa namutawi sa bibig ng tao. Yan po ang nakita natin kay Sarah No H. Nawa po talagang manaig ang kalooban ni Lord na di na sila makaupo sa gobyerno. Totoo yan, dapat talaga. Richard Cheng Nak, shout out ah. Lulusot po yan, Tatay Rox. Takot lang magpapalusot ng budget niya sa ama niyang killer. Have a great PM po, Tay Rox, and sa mga subscriber po ng iyong vlog. Richard Cheng ulit oh. Ha? Maraming beses ko na pong napanood yung budget hearing na yan na nagkaungkatan pa ng nakaraan. Dami ko pa rin pong komento dyan. Eh di man inutusan na sanlibutan, lipunin ang disappointed gurgur at tsara na gumagawa ng libreto niyang lahat niyang yan. Yan ang early political campaigning materials niya lang. Yes po tay. Di man matatawag na libro yan. Eh, sa nipis na yan, para lang ordinaryong drawing book ng isang baby na gustong turuan mag-drawing ng magulang. Wala man lang moral lesson, values at makukuha sa drawing book ni disappointed gurgur at tsara. May kasunod pa na ang taksil na kaibigan niya pamagat. Richard Cheng ulit. At gusto pa ni Atchara na i-publish yung drawing booklet niya. Tay, sa totoo lang, po 10 million budget na requested ng masibang si Atchara. Di man yun mapupunta sa publishing house para kamo i-publish ang drawing booklet niya. Mapupunta lang yun dun sa pagmumukha niya. Fake information about political career niya. And most of all, 10 million para sa firma niya. Totoo. Mga kaibigan niya kung may utang na loob sa kanya yung imprenta, di libre, kanya yung 10 million. Galing nila gumawa ng pera, no? Kaya sabi ko sa'yo, di ba? Pag politiko ka, magnakaw ka na, maski magnakaw ka, honorable ka pa rin. I-check ko ito. And lastly po, dapat naman dito kay Hontiveros, during the hearing, na dinali siya ni Atchara, ay kinalkal ang nakaraan, doon pa talang kinounterpart niya si Atchara, hindi yung pinaabot niya sa other day at nagpatawag ng press con, ay i-deny niya, wala daw siyang matandaan na lumapit siya dito at humingi ng botong tulong. Yan sa akin po tay, kala ko ba kasi alam daw ni Hontiveros ang galawan ng mga sindikato, pala naman, bakit pa siya lumapit doon that time? If talagang maigi ang track record mo at malinis ang objective mo, may boboto at boboto sa'yo. Thanks po for reading my opinion. More power po. Jaime,
Shout out, Jaime. Arox, pwedeng makalusot ang budget ni Sara Jim Potpot kung ang mag-uusisa ay puro katulad ni Bato, ex-comic Robin, Lito Lapid, na hearing lang, walang talking. Bam, kalahati pa lang ng taon, ubos na si Sara ang budget niya. Totoo yan. Ha? Jaime ulit, Karox, dapat kay Sara ay tadtarin na ng kaso at impeach na para di na masayang pa ang pera ng taong bayan sa mga ghost project ng walang yang Sara. Marami yan. Shirley J. Sir, shout out gisang oras na tayo mga friend. Ito naman BP namin. Kahit naman pera pa ng taong bayan ang gusto niyang gamitin sa libro na yan, na sarili daw niyang inkwento. Sayang naman yan. Sayang niya na yung gastusan. May matututunan ba naman ang mga bata dyan sa libro na yan? Wala. Baka kabaligtaran naman ang mga kwento doon sa pag-uugali niya na pinapakita sa taong bayan. Sabi niya, libre daw yung librong ipamimigay niya. Taong bayan ang gumasos, tapos siya ang kunwari mabuting tao at mamumuliti ka daw si Senator Risa. Itong sayang, ito siyang namumuliti ka, anak talaga siya ni Digong. Manang-mana. Bili na lang ka ako ng libro ni Kawali Carbonel. Malamang mas maganda ang kwento kaysa sa libro ni Sara. Hindi naman libro kay Sara. Ewan ko ano ito. 3J Show po. Hello Sir Rox. Duda ako dyan sa libro ni Sara. Tsak kung meron siyang hidden agenda dyan. Kaya dapat busisiin muna ng kinaukulan yung libro niyan bago i-distribute sa mga bata. Lalo na nga at hindi ma-explica ni Sara ang sa Senado what the book is about. So dapat magduda tayo dyan, di ba? Sumagot si Federico Mandaco, politika ang tinutumbok ng librong pang bata daw. Pero sariling bibig niya mismo na ang librong ito ay pamimigay sa mga bata at yung mga bata ay may mga magulang na boboto. At nasa libro mismo ang larawan niya at siya, si Sara Duterte, ay isang mabuting kaibigan at ito ay papatama din kay BBBM na sa palagay daw niya ay iniwan siya bilang kaibigan. Yung nga susunod na libro, ang taksil na kaibigan daw yun daw Federico rito, sabi ni Franz Castro, bubusisiin nila ang budget ng OBP at hindi nila ito palalampasin. Palagi ko hindi nga gaya ng dati nung aprubahan agad ng Congress ang pamumuno doon ni Sandro Marcos at pinagpatayan pa ng microphone ang Makabayan Black habang nagsasalita pa. Ngayon, ganun sila kabastos. Baka iba na usapan ngayon, Federico. Mabibiso na ngayon dyan kung sino ang totoong sip-sip lang. Nagsisip-sip-sipan lang kay Marcos. Pero Duterte pa rin. Dito magkakaalaman dito. Federico ulit Trapong-trapo yung mga approve agad na budget ng OBP. Lalo na yung Nanay Bilyar. Walang kagatul-gatul, approve. Anong klase? Yung anak ni si Camille may ads na agad sa TV. Daming pera. Agad binitiwan ng mga pagpapakilala. Totoo yan, Federico. 3J Show ulit Sir Rox, maiba ako. Ito si Cassandra Ong at yung kapatid ni Alice Go ay nasa Indonesia ayon papadeport. If this is correct term, nasa Pilipinas darating na Martes, August 27 ata. Imbitado sa Senado, sabi ni Senador Ontiveros. Paano na yan? Kung kumanta si Sandra Ong sa Senado, ano ang gagawin ni Haring Roque? Natataranta na yan si Roque na yan. Malamang, ha? Sabi ko sa'yo, hindi araw-araw Pasko, ha? 3J Show ulit, Sabi ko naman, Sir Rox, isa yang si Sara, parang sa kanto lang ang kausap at hindi sa Senado. Natural, pasado. Kilaki mo, Bato, Caldero, Cayetano, Villar, pasado na ang budget ni Sara. Pero kaduda-duda, ang 10 million budget dyan sa libro ng para daw sa mga bata. Dapat talagang tignan kung ano bang libro yan, di ba? Ewan ko Sara na to. Oo. Magpastor ka na lang kaya. 3J Shop ulit tawa-tawa. Sir Rox, gusto ni Bato na ibalik ang mga bodyguard ni Sara ng mga taga Davao. Kesyo kailangan daw kilala ni Sara ang mga bodyguard niya. Palusot ito Sir Rox. Natural gusto nilang bodyguard nila private army nila. Kaso hindi naman stupid si BBM para sumunod sa gusto nila.
The more nga na hindi dapat taga Davao at hindi dapat kakilala ng mga dudes ang mga bodyguard nila para hindi nila magamit ang kanilang personal agenda. Totoo yan. Federico Mandak ulit to. Kahit sino na pala ngayon pwede nang sumulat ng libro at hihingi ng budget sa Senado para sa publication nito. Di kaya ako mademanda kung sumulat din ako ng libro about sa Kimatching at Pagong, English version nga lang, di ba? Yun nga eh, ba? Ay, mission accomplished mga boss. Alas 11 ng gabi, ngayon lang ako inabot ng itong oras. Pagka naano ito, baka 11:30 na mapanood itong vlog na to. Ano pa eh. Magandang gabi po mga boss. God bless. Magbigay ko kayo ng komento. Baka bukas marami na naman. Unawain nyo mabuti kung kaya nyo unawain itong sinasabi nitong si Sara Duterte. Ako, yun ang pangunawa ko dyan. Yun ang aking naging reaksyon. Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night.